tayong magiging saksi. Patay matapos pagbabarilin sa loob ng minamaneho niyang sasakyan na isang babaeng vice president ng kumpanya sa Caloocan. Sinundan umano ng mga suspect ang mga biktimang pauwi mula sa kanyang trabaho. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Nakaparada ang mga sasakyang ito sa loob ng subdivision sa Caloocan City dakong alas 6:30 kagabi nang bumangga sa mga ito ang isang dumating na kotse. Sa di kalayuan, nahagip ang bahagyang pag-abante at pag-U-turn ng motorsiklo may dalawang sakay na mabilis ding umalis papunta sa kung saan sila nanggaling. Sila pala yung mga suspect sa pamamaril ng babaeng driver ng kotse, bagamat hindi na nahagip ng CCTV ang krimen. Pagpasok po nila ng subdivision, siguro mahigit kumulang 200 meters lang po pinutukan na po, tinapatan po ng motorsiklo yung sasakyan ng ating biktima. Patay ang 46 anyos sa biktimang vice president daw ng isang kumpanya na may kinalaman sa armored truck. Nagtamo siya ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. 6 na basyo ng kalibre 45 ang na-recover ng mga otoridad sa crime scene. Sinabject na natin sa ballistic upang makumpara natin sa lahat ng shooting incident na nangyari dito sa nationwide po. Base sa investigasyon ng Caloocan Police, minanmanan ng mga suspect ang biktima. Siya po ay sinundan ng riding criminal suspects natin sa trabaho niya. Sa isa pang kuha ng CCTV, habang binabaybay ng kotse ng biktima ang Chupilo Samson Avenue, makikitang nakasunod ang motorsiklo ng mga suspect. Siya po talaga ang punterya ng mga suspects po natin. Professional hit, naupahan po. Siguro mga 8 houses na lang po para makaabot siya doon sa kanyang bahay. At tinapatan po ng gunman natin yung sasakyan ng biktima dito sa left side po. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. May person of interest raw ang Caloocan Police, pero hindi na muna sila nagbigay ng detalye habang patuloy na inimbestigahan ang krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 6 na crew ang sinagip mula sa lumubog na barko sa Romblon. At sa Albay, isang dump truck naman ang nahulog sa kanal. Patay ang pahinante. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikitang binabagtas ng isang dump truck ang bahagi ng barangay Tabigian sa Tamaco, Albay nang bigla na lang itong tumagilid at aksidenteng nahulog sa kanal. Sa lakas ng impact, nawasak ang ilang punong kahoy sa lugar. Sugatan ng driver, pero ang kanyang pahinante hindi pinalad matapos umanong tumalon mula sa sasakyan. Maswerte namang nakaligtas ang isang bata na mabilis na tumakbo palayo bago pa mahulog ang truck. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing Camarines Sur ang truck at patungong Tabaco nang mawalan ito ng preno. Nagkaaberya naman ang barko na LCT San Juan Bautista na biyaheng pa Maynila. Pagdating kasi sa baybaying sakop ng Sibuyan, Romblon, nadiskubre ng ilang crew na unti-unti nang pinapasok ng tubig ang kanilang barko. Nitong linggo pa raw nagsimulang pumasok ang tubig. Sa 29, sang alas 5 sang hapon, nakabatsyag na sila sir sang pagsulod ng tubig ng ilang sakayan nga pangdagat. Hasta sir nga nag-alas 9:30 sir, medyo kusog na gid man sir ang pagsulod sa tubig sa ilang nga sakayan. Dahil marami na ang volume ng tubig sa barko, isinalbana ng ilang crew ang kanilang mga sarili habang unti-unting lumulubog ito. Nagkataon namang dumaan sa lugar ang isang fishing vessel na may mga sakay na taga Cadiz City, Negros Occidental. Kaagad nilang ipinaalam sa Coast Guard ang sitwasyon hanggang sa naikasana ang rescue operations. Dinala sa Cadiz City Port ang 6 na sakay ng barko na ni-rescue. After checking, some of them has high blood pressure. And one of them has a swelling in both knees. Ginbutang namon sila sa holding area, gin-process namon sila sa mga doktor naton, gi-providean sila ng pagkaon, kung ano man ang mga needs nila. Ngayong araw, bumiyahe na pabalik sa Metro Manila ang mga nasagip. May 2,000 at 500 litro na diesel fuel na karga ang lumubog na barko. Pero ayon sa Coast Guard Station Romblon, walang nakitang oil spill base sa isinagawang aerial inspection. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.
Kasong kriminal at administratibo na pwedeng mauwi sa pagkasibak sa serbisyo ang kinakaharap ng 7 pulis Maynila. Kinikilan umano nila ng 50,000 piso ang isang lalaking pinagmukha raw nila na sangkot sa droga. Saksi, si June Veneracion. Matapos ituro ng mismong biktima, May aming inaaresto sa kasong illegal detention, maraming extortion at rape threat. agad inaresto ng mga pulis ang 7 kabarong sangkot umano sa hulidap. Isang lieutenant, 3 staff sergeant at 3 patrolman sila na mula sa Drug Enforcement Unit ng Station 5 ng Maynila. Ayon sa biktimang seaman, June 20 nang damputin siya ng mga pulis at ginawan daw ng kwentong may dalang tube na gamit sa pagdodroga. Hanggang nagdemand sila ng pera, kapalit na hindi na lang daw nila ako tuluyang sampahan. Kasi sayang daw, siman ako, paalis ng ganito. So nanghingi naman sila ng pera sa akin, worth of 50,000. Dahil wala raw siyang pera at nag-aasikaso lang sa Maynila ng application para makasampa ng barko. Kinontak ng mga pulis pati ang asawa niyang nasa probinsya. Nakagather si Mrs. ng 20,000 hanggat sa pumayag sila ng 20,000 na lang. Medyo galit pa kasi 20,000 lang. Ang transaction sa bayaran is through GCash. Matapos magbayad ng 20,000 pesos, pinakawalan ng mga pulis ang biktima kinabukasan, June 21. Pero ilang araw lang ang lumipas, binalik-balikan pa raw ng mga asset ng mga pulis ang dormitoryo sa Maynila kung saan siya tumutuloy. Kaya naglakas loob na siyang magsumbong. Nang matulugan daw ito ng mga pulis, nag-reach out po yung mga pulis po na involved at isinauli yung 20,000 through GCash din, hoping na hindi po magrereklamo. kahapon nagreklamo ang biktima sa Regional Intelligence Division ng NCR Police Office. Kaya nagkaroon ng operasyon kagabi. Bukod sa mga kasong kriminal, kakaharapin din ng 7 pulis ang kasong administratibo na ang parusa ay maaring dismissal sa serbisyo. Sinusubukan pa naming makuna ng panig ang mga sospek na ngayon ay nakadetain sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Nirelieve rin ang station commander ng mga sangkot na pulis Maynila dahil sa command responsibility. Nakarating po sa kanyang kaalaman yung nangyari, pero hindi po niya inaksyonan po kagad. So, dinirect ko po na i-relieve na po siya kagad at filean po ng appropriate charges. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Ipinanukala sa Senado ang paghihigpit sa regulasyon sa online gambling. Isinusulong ang mas mataas na minimum bet at minimum age sa pagtaya, gayon din ang pagbabawal sa mga celebrity at influencer na mag-endorso nito. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa unang laro pa lang daw niya ng online casino game na Scatter, 8,000 raw agad ang napanalunan ni Papa J. Ang Scatter na mala slot machine ang itsura, may katumbas na premyo basta may lumabas na 3 o higit pang magkakaparehong card. At dahil maliitan lang ang tayaan na pwedeng idaan sa pamamagitan ng mga digital wallet, na engganyo siyang tumaya ng tumaya hanggang ang paminsan-minsan naging pangmadalasan. Yung ano ng motor ko, yung box ng motor ko, nabenta ko na. Para lang panlaro. Minsan yung biyahe ko, bibiyahe ako ng madaling araw. Bibiyahe ako, booking nun, mga 5 o 6 na booking. Pag may panlaro na, yun, saka ako ilalaro. Oo, nalaman ng pamilya ko yun. Ayun, tigilan ko raw. At nalululong nga raw ako. Hindi nag-iisa si Papa J sa mga Pilipinong nagumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at nauwi sa pagkasira ng pamilya. Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David. Sa isang social media post, binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo, gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa dahil accessible ito anumang oras kahit sa mga menor de edad. Dinala na raw ang casino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpo-promote ng gambling app sa social media na tinawag niyang mga pusher ng pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling.
Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Senador Win Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top-up. Pagbabawalan na rin ang direct link ng digital finance app para tumaya. Ngayon, zero eh. There's no floor price. So, ibig sabihin, kahit 20 pesos, pwede kang tumaya. Top up, pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa online gambling. At yung minimum nga is 10,000. So, hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka na minimum mo. Dapat ay 10,000. Ang top up mo is about 5,000. So, you can only open an account directly. Ngayon kasi pwede ka mag-GCash, ililink mo dito eh. Yun ang nagiging napakadali na. Tingin niya mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground lang aniya ang mga operator. Kung pumasa ang panukalang batas, hihigpitan din ang Know Your Client system sa pamamagitan ng biometrics at ID para masigurong nasa edad na ang tataya. Ire-regulate din ang pag-advertise sa online gambling gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape. Bawal na kumuha ng mga celebrity at influencer para mag-endorso sa online gambling platform. Hindi siya pwedeng free-for-all advertising na kukuha ka ng influencer, kukuha ka ng batang, kasi mga napansin ko yung mga promoter nila bata eh. So na-entice ngayon yung bata maglaro. No? So we also ban that. Bawal ang advertising on kahit saan-saan. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, the promotion and advertising portion. Kasing higpit niya yung sa sigarilyo. Umaasa si Gatchalian na mababantayan ito ng PAGCOR kung sakaling mapatupad. Parang POGO yan, di ba? Ang PAGCOR ang regulator ng POGO. Kung ang regulator ay hindi magiging aktibo or hindi magiging alisto, magiging problema talaga. So kailangan talaga higpitan nila yung regulation nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.